Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, ingay sa politika, hindi makakaapekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa National Economic and Development Board. Kamara, handang ipagpaliban ang pagdinig ng Quadcom para makapunta si Vice President Sara Duterte sa NBI. NBI, handang iurong sa susunod na linggo ang pagpapaliwanag ng Vice Presidente kung hihirit ito. Justice Department nanindigan na hindi imbento ang pag-iimbestiga sa Vice Presidente sa ilalim ng Anti-Terror Law. Trade and Industry Department tiniyak na walang price increase sa basic commodities hanggang sa First Lady Liza Araneta Marcos nanguna sa Christmas tree lighting activity sa Baguio City. Una po sa ating mga balita, naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy ang pagbuti ng ekonomiya ng bansa. Ito ay sa kabila ng ingay sa politika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Ang mga tindang pagkain ni Renilyn, daragdagan pa niya ng spaghetti at kakanin sa darating na Desyembre. Bukod kasi sa dumarami ang customer tuwing holiday season, pansin niya sa mga kumakain at nakatutok sa kanilang telebisyon. Tulad po ng sa mga news po, mga about sa mga presidente, mga ganon. Gaganahan po sila, so mapaparami, mapa-extra po sila. Bainit man ang isyu sa politika, tiwala ang National Economic and Development Authority na hindi ito magdudulot ng negatibong epekto sa ating ekonomiya. Now, release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. Mahigpit na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad ng Philippine Development Plan. Kabilang dito ang mga programang makapagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino, tulad na lamang ng pagkamit sa food security, pagtatayo ng mas maraming infrastruktura at pagpapaganda ng economic climate change para makapaghikayat ng mas maraming investor at makapaglikha ng trabaho. Sa ginawang pagpupulong na pinangunahan ni Pangulong Marcos, kasama ang mga economic manager, pinuno ng Senado at Kongreso, pinasisiguro ng punong ehekutibo ang pagbibigay ng sapat na pondo sa mga pangunahing programa ng gobyerno. It is focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. Positibo pa nga ang Department of Trade and Industry na mas maraming negosyante sa loob at labas ng bansa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Kasunod yan ang pag-angat ng S&P Global Ratings sa economic outlook ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Nangangahulugan ito ng mas mataas sa kumpiyansa sa kakayahan ng gobyerno at pribadong sektor sa Pilipinas na bayaran ang utang nito. This high credit rating will really encourage a lot of confidence for the international investors to come into our country, and so far there's a lot of interest in our countries. Mula sa PTV, Glazel Pardilla, Balitang Pambansa. Saklaw sa ilalim ng anti-terrorism law ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon yan sa isang eksperto. Samantala, pinalagan ng pambansang pulisya ang pang-iinsulto at pagmumura ng Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Keith Pilotin ng Radyo Pilipinas.
Pasok sa anti-terror law ang mabibigat na pahayag at kilos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Batid na sinabi ni VP Sara na huhukayin niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Kasunod ang pagsasapubliko ng planong pagpatay naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa, bawat salita at aksyon ni Duterte ay saktong sumasaklaw sa ilalim ng anti-terrorism law na isinabatas sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yung ginawa niya, yung pananalita niya, kuhang-kuha naman na sa broadcast niya diba? Okay. So, yung wala na masyadong question of fact, siguro yung purpose na lang o yung mga malilit na detalye, but naintindihan natin na baka mas madali at mas angkop ito sa kanya. Hindi naman katanggap-tanggap sa pambansang pulisya ang mga pang-iinsulto at pagmumura ng Vice-Presidente sa mga pulis na sumusunod lamang sa kanilang tungkulin. Ayon kay PNP spokesperson Jim Pajardo, mananatili silang profesional at idadaan ito sa legal na proseso. Kita naman natin yung ating mga pulis ay naging professional, they exercise self-restraint kahit sinisigaw-sigawan, minumura-mura na sila at tinutulak-tulak pa. Sabi nga natin, ito yung hindi natin makikipagbangayan sa kanila sa palitan ng salita, idadaan natin ito sa proseso. That is precisely the reason, Sir Ray, kung bakit nagsampa tayo ng kaso. Samantala, sinabi naman ng isang clinical psychologist na nakababahala para sa isang tao na nasa posisyon na magbanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Dr. Camille Garcia, ganito ang mga bagay na hindi dapat tinitignan na biro lamang dahil malaki rin ang epekto nito sa kabataan at lipunan. Pangit kung sasabihin mo of somebody of public figure ang magsasabi ng threat. Kasi yung threat na yun, kumisan, it's one way for you na parang as a defense na maaaring hindi mo siya gagawin pero ang tendency parang depensa mo yun para to protect yourself. However, kung sabihin mo na isang tao of authority ang magsasabi nun, matatakot ka. Dahil kasi parang sasabihin mo hindi ito biro. Dagdag ni Dr. Garcia, lumalabas na malaki ang impluwensya ng pamilya at paligid sa mga aksyon at salita ng isang tao. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilutin para sa Balitang Pambansa. Agad na kinontra ng Department of Justice o DOJ ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya siya sasampahan ng kasong paglabag sa anti-terror law dahil nais ng gobyerno na mapahinto ang kanyang mga properties at assets. Ayon kay Undersecretary Jessie Andres, malinaw na nakasaad sa batas na ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay pasok sa paglabag sa anti-terror law o RA 11479. Pero paglilinaw naman ng DOJ na hindi ituturing na terorista si VP Sara dahil magkaibang proseso niya ito sa batas. Git naman ng DOJ na ginagawa nila ito dahil nais nilang mapatunayan na gumagana ang hustisya sa bansa at mananagot ang sinumang lalabag dito. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, a conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pagpudyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. This is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Umapila si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at retired Marine Colonel Ariel Querubin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaunawaan para sa kapakanan ng bayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christine Bornolio sa Baway ng PTV Cordillera. Kung pwede sana mag-reconcile, kasi nakakalungkot, nakakalungkot na we have two leaders na maakwa naman. They have been good leaders. Na sana magtulungan na lang. Ako po'y nananawagan na sana ayusin po natin. At sana po i-address po natin yung mga serious issues po na hinaharap po natin, lalo-lalo na po itong problema natin sa corruption.
Ito ang mensahe ni Mayor Benjamin Magalong kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte matapos ang girian sa pagitan ng dalawang matataas na lider ng bansa. Ayon kay Magalong, mas mainam kung ayusin ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa diplomasyang paraan para sa kinabukasan ng Pilipinas. From a personal perspective, being the mayor, nakikita ko yung impact nito sa ating, especially sa ating economy. Ayaw nating maranasan uli yung nung nagkaroon na series of coup, talagang bagsak at talagang naghirap ang ating mga kababayan. Tiwala si Magalong na tatalima ang mga pulis at militar sa konstitusyon. Anya, isa ang Pilipinas na tinitingala ng ilang mga bansa bilang modelo ng matiwasay na pamumuno. Naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Querubin na kailangan ng pagpupulong ng dalawang lider para pag-usapan ang kanilang hidwaan na ikabubuti ng bawat Pilipino. Samantala, naniniwala si Colonel Querubin na isa sa pangunahing mandato ng Armed Forces of the Philippines ay ang proteksyonan ang konstitusyon. They should remain neutral, non-partisan. They should serve with honor and professionalism. No? Panawagan po na they should always uphold and protect. Hiling niya sa mga grupong naging kaalyado ng dalawang lider noong panahon ng kampanya na gumawa ng paraan para maayos ang hidwaan. Christine Bornola Sabaway, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nanindigan ng Philippine National Police na matibay ang isinampa nilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Ito ay matapos ang insidente sa Veterans Memorial Medical Center kung saan inilipat si Office of Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na nakuhanan ng video kung paano ipinagtabuyan at itinulak ng security ng pangalawang Pangulo si Police Lieutenant Colonel Jason Villamor ng PNP Health Service. Kabilang sa isinampa nila sa Quezon City Prosecutor's Office ay grave coercion, direct assault at disobedience to authority. Tiniyak ng PNP na sa kabila ng usaping politika sa bansa ay makakaasa ang publiko na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kasabay nito, may paalala ang PNP sa kanilang mga tauhan. Sa ating mga kapulisan, ang ating pong PNP leadership ay naniniwala at umaasa na lahat po tayo ay profesional. Alam po natin ang ating mga sinumpaang tungkulin. We should remain apolitical and non-partisan. Pansamantalang inalis ng Armed Forces of the Philippines ang ilang tinatawag na features ng kanilang Facebook page upang hindi makapasok ang mga kahinahinalang aktibidad ng mga troll. Humingi rin ng paumanhin ng AFP sa kanilang mga taga-suporta o followers na posibleng maapektuhan ng kanilang naging hakbang. Umaasa ang liderato ng AFP na mauunawaan ng kanilang mga taga-suporta ang kanilang ginawa. Paglilinaw ng AFP, magpapatuloy pa rin ang pagpapalabas nila ng mga impormasyon sa iba pang lehitimo at opisyal na media organizations. Hinikayat din ng AFP ang publiko na isumbong sa kanila ang mga malisyosong aktibidad. Mas dumarami pa ang bilang ng mga opisyal sa Eastern Visayas ang nagpaabot ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Eileen Diaz ng Philippine Information Agency Northern Samar. Sumunod na rin sa hanay ng sumusuporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang gobernador at 24 na mga alkalde sa lalawigan ng Northern Samar. Sinabi ni Governor Edwin Ongchuan na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ng House Speaker ay hindi lamang magdudulot ng kanilang panganib at kaligtasan, kundi ito rin ay magsasaisang tabi sa umiiral ng demokrasya sa bansa. Gayunpaman, ang mga pahayag kamakailan ay hindi lamang magdudulot ng panganib sa kaligtasan ng ating mahal na Pangulo, kundi pilit ding isinasantabi ang ating demokrasya. Hinihimok namin ang mga kinaukulan na itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino higit sa kanilang personal na interes. Ang lalawigan ng Hilagang Samar ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand
Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Lapinig Northern Samar Mayor Maria Luisa Menzon, Executive Vice President ng League of Municipalities na sa lalawigan, hindi sila kailanman bibitaw ng suporta sa Pangulo at House Speaker dahil sa maraming tulong na naibuhos nila sa kanilang munisipyo. I express my wholehearted support to the President Bongbong Marcos and to our Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May I also express our gratitude for the assistance they have given our municipality here in Lapinig. Nauna nang nagpaabot ng suporta si Northern Samar 2nd District Congressman Harris Christopher Nchuang kina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez. Siya ay kasama sa 45 mga opisyal sa Eastern Visayas na personal na nagpaabot ng manifesto of support kay Speaker Romualdez nang bumisita ito sa Calbayog City at Tacloban City noong nakaraang Biyernes at Sabado. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Ailina Lazundias para sa Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, presyo ng mga pangunahing bilihin hindi tataas hanggang sa pagtatapos ng 2024. At simoy ng Pasko, ramdam na sa Baguio City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Tunay nga na ang lupa ay isang kayamanan. Sa lupang sakahan na minanapa mula sa kanyang ina na siyang naging daan upang makapagtapos siya ng pag-aaral at ngayon nakatulong na rin ito upang mapag-aral niya sa kolehiyo ang kanyang anak. Ito ay isa sa mga testamento na ang lupang sakahan na bigay ng Department of Agrarian Reform sa kanila ay isang biyaya. Ako Clarinda Combras Bunyi, 50 years old, taga Barangay Magkasuwang, Babatnon Leyte. May dako sa nga anak, 22 years old. Nurse ako ha EVMC. Ini nga an akong parents pa ini nag-cultivate, ini nga maiha na nga panahon. Tapos ito nga time nga naging eskwela pa kami, kada harvest, nakakabayad kami tuition fee, pati giyapan pamasahe, so gaditon. Yan na nga adi na ako nini nga titulo, nakakabulig na giyap inihan, pag-eskwela at akon anak, pag tuition na iya, pati gihapit iya everyday nga kuan mga needs. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,500 at 60%. Damo nga salamat na aton Presidente Bongbong Marcos nga na aton Dar Secretary Estrella man pag-award ni nga tunang haamon. Damo nga salamat. Walang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang katapusan ng 2024, habang nananatiling pareho ang presyo ng karamihan sa mga produktong pang Noche Buena, ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Ani Roque, walang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin at mahigit 50% o 50% ng mga produktong pang Noche Buena ang mananatili ang presyo, habang ang iba naman ay bahagyang tumaas ng mas mababa sa 5%. Ipiniliwanag niya na ang pagtaas ng presyo ay dahil sa tumataas na gastos, lalo na sa mga inaangkat na produkto, ngunit minimal lamang o maliit lamang upang hindi mabigat sa mga mamimili. Ang mga updated na presyo ng mga produktong pang Noche Buena ay makikita sa DTI social media at mga pahayagan para sa gabay ng publiko. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon at asphalt overlay ng 2 kalsada sa Barangay Lawak at Barangay Ataynan sa Alcala, Pangasinan para sa mas maayos na mobility at accessibility. Ayon kay DPWH Region 1 Director Ronel Tan, ang proyekto ay nagpapadali ng pagbiyahe para sa mga motorista at residente sa lugar. Ang 2.18 kilometers na proyekto ay binubuo ng 1.59 kilometers sa Barangay Lawak kasama ang paglalagay ng solar LED street lights. Ang 19.31 million pesos na proyekto na pinondohan ng 2024 General Appropriations Act ay tumutulong sa ekonomiya, mga negosyo at transportasyon ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan. Tampok sa ginanap ng North Luzon Travel Expo sa La Union ng Department of Tourism ang biodiversity conservation at responsible tourism.
Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kathleen Ramones ng Philippine Information Agency, La Union. Sinagawa ng Department ng Tourism ang North Luzon Travel Expo sa La Union na layong ipakita ang pagsusulong ng makakalikasang paglalakbay at mga estratehiya sa pagpepreserba ng yamang likas at kultura. Tampok dito ang mga exhibit at aktibidad na naglalayong palaganapin ng kaalaman ukol sa eco-friendly na turismo at pagbibigay halaga sa kultura at kalikasan ng rehiyon. Mula Nobyembre 21 hanggang 23, 2024, mahigit 23 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ang lumahok sa Travel Expo Fair upang ipagmalaki ang kanilang mga produkto. Binigyang kilala rin ng kultura at pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng katutubong sayaw at heritage exhibit. Ceremonial tree planting activity, beach cleanup drive at pawikan beach run naman ang isinagawa upang isulong ang pagprotekta sa mga endangered species. We are not only helping them promote their agritourism sites and destinations, but we collaborate with them when it comes to trainings. And we have been doing that since they have crafted their plan for making La Union as the agritourism destination for 2025. Ang La Union ay hindi lamang isang destinasyon. Ito rin ay modelo para sa isang mas napapanatiling kinabukasan. Mula sa Philippine Information Agency La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng National Economic and Development Authority na nananatili ang pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang food security. Tinututukan din ng NEDA ang presyo ng bigas sa merkado at gumagawa ng mga hakbang upang mapababa ito. Bukas magsusumite ng rekomendasyon ang NEDA hinggil sa pagpapababa o pagpapahaba o pagbawi ng pagpapataw ng 15% tariff sa inaangkat na bigas. Ang kasalukuyang tariff ay 35% ayon sa Department of Agriculture. Inirekomenda ng DA ang pagpapako ng mas mababang rice tariff upang matugunan ang kakulangan sa supply ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kinakailangan ng karagdagang supply ng imported rice. Ang hakbang na ito ay layong punan ang epekto ng magkakasunod na bagyo sa rice production na nagre-resulta sa higit sa 10 bilyong pisong pinsala. Sa ganitong paraan, matutulungan ding maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kagaya ngayon, patuloy yung, di ba, may bagyo pa rin, ina-expect natin na bababa yung production natin. So we still need yung additional imports na tuloy-tuloy para hindi bumaba yung ating volume of stocks. So kunwari, assuming na tataas yung tariff at 35% from 15% at madadagdagan yung import, sigurado magkakaroon ng cost spike yan ng presyo, which we do not want at this time. Lalo na ang next harvest uli natin after this harvest, nasa March, April pa. Our trust is to continue improving food security, and yan maraming tatlong dimension yan, yung the access to food and the affordability of food and the availability of food in broad terms. We are focused in reducing prices. Binuksan na sa Bauco Mountain Province ang Outpatient Department ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center para magserbisyo sa mga nangangailangan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clintis Van Tutanes ng Philippine Information Agency, Cordillera. Patuloy na pinagtitibay ng pamahalaan ang mga programa upang matulungan ang mga biktima ng ilegal na droga. Binuksan na ang Outpatient Department ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Bauco Mountain Province upang mas mailapit pa ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. It's more than just the unveiling of a structure. It is the culmination of our collective determination to create a brighter future for individuals, families, and communities affected by drugs. Umaasa ang .RC Mountain Province na wala nang aabot sa treatment level ang huling paraan sa pagtugon sa isyu ng ilegal na droga. Because that will be the last resort on how we are going to improve the drug problems in the Philippines.
Philippines. Plano naman ng mga lokal na opisyal na palakasin ng prevention programs upang walang maitalang kaso ng drug abuse sa kanilang komunidad. No, adi pa lang denggan di ubingay nay kapilitan at adi ay i-refer ta ko dahan rehab ta may rehab da sakbay nga madadalhan future da. Layunin ng outpatient department na mabigyan ng medikal na atensyon ang mga apektado ng illegal na droga hindi lamang sa Mountain Province kundi maging sa mga karatig lugar. Patunay lamang ito na ang pamahalaan ay handang umagapay para sa pagbabago tungo sa bagong Pilipinas. Mula sa PIA Cordillera, Clint Isbantotanes para sa Balitang Pambansa. Itinanggi ng mga kongresista na may impormasyon sila ukol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, bukas, kanselado naman ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa issue ng umano'y fund misuse sa mga opisina ng Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kanselado ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong Biyernes, November 29, ukol sa issue ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Joel Chua, nais nilang bigyang daan ang pagharap ng Vice Presidente sa NBI na may hiwalay namang pagsisiyasat ukol sa naging banta kamakailan ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pabor naman sa naging desisyon ng komite sina Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jefferson Conghun. Naniniwala po kami, ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing. Don't get the committee wrong, no. These are both equally important na proceedings, pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sa ngayon, pag-uusapan pa ng komite kung kailan ang magiging susunod nilang pagdinig at kung ano ang kahihinatnan ng contempt at arrest order na ipinataw nila kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na magtatapos sa Sabado. Samantala, maugong naman ang isyung may maghahain na umano ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa Kamara. Pero sa isang text message na kumalat, pinigilan umano ito ng Presidente. Gate ng mga mambabatas, wala silang ganitong impormasyon at muli nilang iginiit na hindi impeachment, kundi trabaho ang pinagtutuunan nila ng pansin. Hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao may karapatan na mag-file ng impeachment. Kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Sa ngayon, sa mga pahayag ni Vice President Duterte, patuloy naman ang pagbatikos niya sa mga hakbang ng Kamara at ng administrasyon. Pero gate ng mga mambabatas, nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. Mula sa PTV Manila, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Christmas tree lighting sa The Mansion sa Baguio City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio mula PTV Manila. Paskong-Pasko na sa The Mansion House sa Baguio City. Mismong si First Lady Luisa Araneta Marcos ang nagpasinaya sa Christmas tree lighting. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging bukas sa publiko ang Christmas tree lighting sa Baguio Mansion House simula 1908. Alam mo, napakagandang gesture to on the part of our President at First Lady dahil took us some time to really open this to the public. Alam mo, dami na dumaan na administrasyon at hindi ito na-open sa public.
At nakakatuwa nga ngayon dahil kita mo, nung inopen nila to early this year, talagang excited. A lot of people are excited. Not only the people of Baguio, but our visitors as well. May taas na 9 metro ang giant Christmas tree na may 38 palamuting parol. Nanggaling ang mga parol sa mga high school student na sumali sa National Parol Making Competition. 158 parol ang entries. Bukod sa Baguio Mansion, idinisplay rin ang iba pang mga parol entries sa Malacañang Palace. Nakatakdang i-anunsyo ang mga nanalo sa Patimpalak sa linggo. Nagdagdag ng kasiyahan sa programa ang mga performance ng University of Baguio Voices Choral at Philippine Military Academy Marching Band. Nag-enjoy naman ng mga turista sa magandang tanawin sa The Mansion House. First time ko po dito sa mansion po, and ngayon po sa Christmas po is super amazing po kasi nailawan po yung The Mansion and with the Christmas tree po. Yung family ko, husband and my 2 children, masaya kami at nabuksan na sa public ang mansion. Actually yung daughter ko, isa sa mga nag-ano rin dito. It's open to the public? Yeah, open to the public. The doors will be extended to be open until 8 o'clock every day from now on till New Year's Day. Nais namin kayong imbitahan na mamasyal here in the Baguio Mansion House. Come celebrate Christmas with us and let's all have fun para sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Present sa Christmas tree lighting sa DepEd Secretary Sunny Angara, former Secretary Ben-Hur Abalos Jr. at iba pang mga local officials. Hindi rin pinalagpas ng local citizens ng Baguio ang pagkakataon para sa photo opportunity kasama ang First Lady. Nagtapos sa programa sa makukulay na fireworks display. Walang entrance sa pagpasok sa Mansion House. Maaaring pasyalan ng lugar araw-araw, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia at ito ang Balitang Pambansa.